Papayagan pa ba natin sa Lunes siya pa din ang presidente? Mananatili pa tayo dito! Oh, sabi niyo yan ha, hindi galing sa akin yan. So, ibig sabihin, alam niyo sa totoo lang, ang lahat ng restaurant dito ay McDonald's. Sabi niyo, ituloy niyo hanggang Martes para kumita kami. O may nakausap ko na, sir, sana magtagal kayo para kumita kami. So, may kagagawa dito, pag umabot tayo ng Miyerkules, McDonald's ang may kasalanan dyan. Hindi tayo. Pero hindi ko lang ha, peaceful. Peaceful tayo. Ang atin lang pagkakaisa para sa ating bayang Pilipinas na ating minahal, na hindi minahal ng ating Pangulong Marcos. Ano? Okay, another background. Another background. Noong campaign period, para alam niyo ha, noong campaign period, nagbuo ako ng isang organisasyon. Ano yung organisasyon? Bigyan po natin ang pagpupugay, palakpak ang mga kasama nating riders. Nagsisitatingan! Duterte! 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 Ayan, nagtatingan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Nagtatingan na! Hello! Hello! Palakpakan natin! Andyan na! Astronauta! Batang Maynila! Isigaw! Okay. Nagtatingan na. Okay. Asan ka pala? Nasaan na ba ako? Ha? Dito ba ako? Nasaan na ako, ha? Ay, nawala. Nawala eh. Dumami lang ang tao. Nasa Mindiola pala ako. Akala ko nasaan na ako, ano? Okay. So, mga kababayan, ay, ang aking ibig sabihin, noong campaign period, ano po? Noong campaign period, mga 2020, 21, ako ay nilapitan ng mga leaders ng Marcos. Marcos loyalist. Nilapitan ako, sabi niya, alam niyo nga, kilala, Kenneth Mitran, baka yung organisasyon mo pwedeng makatulong sa campaign period ni Bongbong Marcos. Ay, siyempre nga ako, idol ko tatay niya eh. Malaki mo talunod ko sa tatay niya. Okay, mayroon akong 6 million, more or less, Vanguard of Democracy. Isinuporta ko sa kampanya at sa eleksyon ni Pangulong Marcos. Dahil ang usapan namin ay tutulungan niya ang taong bayan na idadaan sa aking organisasyon ng kayamanan na sinasabi nila ay ibibigay sa mga kababayan nating kapos. Mag 3 years na. Asan yung pera? Nasaan yung pera? Wala na yung pera natin. Ang budget natin dito 2025 at 6 na trilyon. 6 na trilyon ang budget natin. Yung 3 trilyon, alam nyo kung saan napunta? Alam nyo ba kung saan napupunta yung 3 trilyon? Ha? Sa ayuda! Ayuda! At saka lahat ng umaalma, sinusukol pala ng pera. Tingnan mo ang Congress. Tingnan yung Congress. More or less 300 sila. Sino ang nagsasalita ng doon? Si Congressman Marcolita at saka yung isa. Almost mga 5 lang na congressmen ang nagsasalita laban sa administrasyon. Ibali lang hindi sila makatanggap ng kanina additional na suporta, ang malaga nanindigan sila. So yung 170 plus na mga congressmen, yan sila ay bayad na. Doon napunta yung 3 trilyon. Ang sabi ng haka-haka, ang sabi ng aking bubuhay, yung 3 trilyon, give me 3 trilyon first lady and I will conquer the Philippines. Sino kausap nun? Bahala na kayo sino kausap nun. Okay. So, patuloy ko, bakit ako, dati Marcos, napunta ako sa, actually Duterte pa rin ako, pero sinuportan ko ang Marcos, pero dati nung umatras ako sa Marcos, nag-neutral ako, nag-neutral ang Filipino Guerrilla Force. Bakit namin nabuo ang Filipino Guerrilla Forces April 9? Dahil napipintong gera tayo sa China.
Kaya hinanda namin ang Filipino Guerrilla Forces para protektahan ang lahat ng Pilipino. Dahil alam namin na ang forces ay hindi kayang labanan ng China. They are only more or less 80,000. In the Philippines police, more or less 220,000. Therefore, itutal natin, mayroong armado tayo sa Pilipinas, 500,000 only. Ang kalaman natin na armado ng China is 2 million. 2 million na. Ang kalaman natin, ang kanilang reserves, 60 million. 60 million ang kanilang reserves. Ang ating reserves, 1 million. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin? Kaya ba natin? Kaya nabuo ang Filipino Guerrilla Forces. Yun ang purpose namin. Ang purpose namin, lahat ng barangay, mayroong Filipino Guerrilla Forces para protektahan ang pamilya at ang barangay. Dahil yung sundalo at pulis, ibabala yan sa kanyon. Sila yung haharap sa kalaban. Eh sino nga magbabantay sa atin? Sino? Pag lumaban ang sundalo at pulis, sino magbabantay sa atin sa mga barangay? Wala! Guerrilla Forces ang magbabantay sa inyo. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Okay, maraming salamat. Ang Pilipino ay nagkakaisa tungo sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bayan. Maraming salamat! Peaceful tayo! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay Pilipinas! Handa ba kayong manatili dito? Aalis pa tayo na hindi bumababa si mga? Manawagan tayo mga kababayan, papuntahin niyo pa ang iba natin mga kababayan, mga kamag-anak, kaibigan. Dito po tayo magtipon-tipon hanggang matinig tayo ng Malacanang at siya ay magkaroon ng hiya sa kanyang sarili at lisanin niya ang palasyo ng Malacanang. Duterte! 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 At ngayon naman po, bigyan natin ng pagkakataon ang isang grupo para po ipahayag ang kanilang saloobin mula po sa grupo ng GMIDI Group. Palakpakan po natin si Ma'am Lady. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Layden. Member po ako ng GMIDI, kung pamilya po kayo sa Balkans. Actually, kinakabahan ko talaga ako kasi ito yung kauna-unaan pagdating ko ng rally. OFW po ako sa taong 2014-2016. So, sa panahon po ni Tatay Digong, nung tumakbo po siya po yung binoto namin na presidente. So, sobrang proud po ako na hanggang ngayon po, sinusuportahan ko pa rin po si Tatay Digong. Actually, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero lahat po nang lalabas sa aking bibig, ay ngayon pa lang po yung pinagpapaumanhin ko dahil ito po ay galing sa aking puso at personal ko po itong opinion. Pero po bago ang lahat, gusto ko po munang tanungin ng ating mga kapulisan, kumain na po ba kayong lahat? Wala po ba kayong break time? Hindi po ba kayo iniisip ng inyong presidente? Kawawa naman po kayo! Ang inyong pong presidente ay nagpapahinga at may magandang buhay sa palasyo habang kayo dito ay nagugutom. May baon po ba kayo? Baka may sobra po tayong pagkain, i-share po natin sa ating mga kapulisan. Dahil yan po ang tinuro ni Tatay Digong, ang mahalin po natin ang ating kapwa, lalo-lalo ng ating mga kapulisan.